At nagbabalik po ang Good Morning Kapatid. Nako mga kapatid, dumadami na naman ang kaso ng dengue kasabay po ng tag-ulan at pasukan ng ating mga chikiting. Kaya naman po hot na topic ito ngayong umaga. Kasama natin ang ating resident morning doctor na si Doc Richard. Good morning, Doc! Good morning, Mommy Dings! Morning! Happy Monday! And good morning din po mga kapatid. Ang dengue ay isang seryosong sakit na kapag napabayaan ay pwedeng magdulot ng kapahamakan. Kaya naman para ipaliwanag kung paano ba natin ito masosolusyonan, makakasama natin ang Adult Infectious Disease Specialist na si Dr. Mary Christine Petate. Good morning, Doc Christine. Doc, good morning. Is it Doc Mary or Doc Christine? Doc Christine. Doc Christine. Okay. Tag-ulan na naman, Mami Dims. Oo nga. Siyempre, usong-uso na naman yung mga sakit na related sa tag-ulan. Nandiyan yung leptospirosis, yung mga simple flu, at siyempre, hindi nawawala ang dengue. Ngayon, Doc, ang tanong ko sa'yo, ano nga ba ang dengue, Doc, at paano ito kumakalat? So, ang dengue po, it's a viral illness transmitted by a mosquito named Aedes aegypti. Sometimes also by Aedes albopicus. Itong mga lamok na po na ito, nananahan po sila or tumitira sila usually kung saan po may mga tao. They bite 1 to 2 hours after sunrise or 2 to 3 hours before sunset. 2 to 3 hours before sunset. Yes. Kaya para sa probinsya, Mami Dims, mapapansin mo kapag medyo palubog na yung araw, mararamdaman mo parang ang dami ng kumakagat sa'yo. Totoo yun. At saka, ang mga lamok sa probinsya, dinosaur, ang lalaki niyang mga yan. Kaya di ba kadalasan ang ginagawa ng mga matatanda ay nagsisiga sila para just in case, parang mawala. Pero minsan hindi rin effective yun. Yes. Okay, ano ba, Doc Christine, yung mga karaniwang sintomas ng dengue na dapat bantayan ng ating mga kapatid? Kasi minsan, di ba, isa sa mga common yung lagnat. Parang inuubusin sipon ka rin lang nun. Ano ba yung pinaka-common na tell na, ay, baka dengue ito? So, bukod po sa fever or lagnat lasting for 2 to 7 days, pwede rin po silang magkaroon ng panlalata ng katawan, pananakit ng ulo, pwede rin po sumasakit yung kanilang mga muscles or kasukasuhan, masakit po yung paligid ng kanilang mga mata. Ang tawag po namin doon, retroorbital pain. Pwede rin silang magkaroon ng pagsusuka, diarrhea, or rashes, pantal-pantal, and pamumula po ng balat. Pwede rin na magkaroon sila ng ubo, nasal congestion, sore throat, and pamumula po ng kanilang mga mata. Ako, ramdam na ramdam ko yun. Oo, nagkaroon ka ba? Yes, Mami Dims, nung ako ay nag-aaral sa medicine, nag-duty ako na nakaswero. Oh my God. Pero ito naman, Doc, halimbawa, yung mga kapatid natin, meron na silang dengue, tapos hindi maagap yung kanilang paggamot. Meron bang panganib, Doc, na dulot kapag hindi ito agad naagapan? Yes po. Pwede pong magkaroon ng komplikasyon. Pwede pong tamaan yung ating mga organs like yung puso, yung atay, yung kidneys, and also yung brain po, no, nagkakaroon ng seizures or convulsions po minsan. Doc, ano naman yung mga hakbang o proseso sa paggagamot ng dengue, lalong-lalo na kung severe na yung kaso? Kasi minsan, di ba, pag dengue, karaniwan yung mga matatanda, meron silang sinasabi na merong ginagamit na plant. Is it tawa-tawa ba or something, di ba? Pero is that really effective or ano ba yung mga dapat talagang gawin kapag severe na? Yung grabe na talaga yung dengue? Yung regarding po din sa tawa-tawa, there is insufficient evidence pa or there are no enough clinical trials in humans po to prove na meron siyang benefit in dengue. Ang only herbal medicine lang na merong benefit is yung papaya, leaf extract or juice preparations. For dengue? Yes. Oo. Treating it, curing it? As a supplement lang, adjunct lang po siya sa IV fluid resuscitation, which is yung cornerstone of treatment for dengue. Okay. Yes, And very then, what are the other treatments na processes na pwedeng gawin sa taong may severe dengue na? Kung may severe dengue po, kailangan na silang dalhin sa pinakamalapit na ospital for IV fluid administration. Also, kapag nagkaroon na ng pagbagsak ng blood pressure or nagkaroon na ng severe bleeding, pwede po silang salina ng dugo or platelets. Yeah, dengue talaga, Mami Dims, ito ay deadly. So, Agree. kailangan tuunan talaga yan ng pansin. Pero ito naman, Doc, sa mga kapatid natin na wala pang dengue, meron ka bang mga tips o kaya mga preventive measures na pwede nilang gawin para maiwasan yung pagkakaroon ng dengue? Ang DOH, meron silang ini-implement na 4S campaign. So, number 1, dun sa 4S campaign is search and destroy mosquito breeding sites. Number 2, self-protective measures like wearing long pants and applying mosquito repellent lotion. Number 3, seek early consultation, lalo na kapag meron ng fever for more than 2 days and rashes. And support fogging or spraying in hotspot areas where there are documented increase in cases to prevent an impending outbreak.
Oo. Ang ganda lahat ng mga sinabi mo, Doc. Ito maganda kasi galing yan sa DOH. Na Yes. meron talagang recommendation nila. May Ito yung mga guidelines. bagay na hindi naman mahirap gawin. In fact, sa amin, sa pamilya namin, I never leave the house without my off. Kasi naka-off kami na Yeah. spray and lotion, everything. Talagang ginagamit namin yan sa bahay, whether or not tag-ulan. So we really use that because we just want to make sure, dahil alam ko talaga yung dengue, nakamamatay. So very, Yes. very important, na sabi nga ni Doc Richard and Doc Christina na make sure na yung preventive at yung kapag severe na ay dali na diretso sa doktor. Yes. Doc Christina, thank you so much for coming Thank today. you. Napaka-importante ng usapin na ito at salamat dahil nandito ka. Sana bumalik-balik ka pa for Thank any you din po. other usapin natin pagdating sa health check. Any clinics or social media accounts na pwede ka po naming masundan? I'm holding my clinics po at Makati Life Medical Center, Manila Med Medical Center, and Fedel Mundo Medical Center po. Okay. Kita mo naman, sinabayan ko kayo today health check kasi. Doktora Dimples. Pagputi nga. alam mo ba, 200 times ako naging doktor sa teleserye. Okay, maraming salamat, Dr. Mary Christine Petate and Dr. Richard Gariasa. Mga kapatid, Dimples Romana po, kumpletuhin ang inyong umaga ng mga kwentong puno ng inspirasyon. Salubungin po ang bawat araw ng may ngiti at pag-asa. Kaya't mag-subscribe na po at mag-follow na sa aming social media pages ng News 5.